Ang integridad na binibigkas ng salita at radikal na pagkakatiwalaan, hayaan ang iyong oo ay mangahulugang oo at ang iyong hindi ay mangahulugang hindi. Sa Ebanghelyo ngayon mula sa Sermon sa Bundok, ang ating pinagpalang Panginoon ay nagsalita sa atin tungkol sa pagiging simple at bigat ng pananalita ng tao. Inutos niya sa ating hayaan ang iyong oo at hindi ay madalas na nangangahulugang oo sa mundo. Itinuturing ng kamag-anak kung saan ang mga kontrata ay nangangailangan ng hindi mabilang na legal na butas at kung saan ang mga tao ay nagmamanipulan mga salita para sa pansariling kapakinabangan. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mga mas mataas na pamantayang radikal at integridad. Ang ating visionary handbook ay nagpaalala sa atin na ang presidio ay lubos na umaasa sa parehong diwa ng pagiging totoo, lalo na kapag tayo ay naghahatid ng mga ulat. Ang ating dictionary handbook ay mahigpit na nagsasaad sa pahina 189 na ang isang sulat ay hindi dapat isang pagkasanay na pagpuri sa sarili o isang pagmamadaling hindi malinaw na hayag. Ito'y dapat na tumumpak na mapagkumbaba at makatotohanan ng pagmuni-muni na gawaing ginagawa. Kapag nagsalita tayo sa katotohanan sa ating mga pulong, hinahayaan natin na ang banal na espiritu na gabayan tayo, ituwid tayo at pagpalain ang ating mga pagsisikap. Hilingin natin kay Mama Mary ang ating ina at ang reyna ng mga apostol na alisin ang anumang espiritu ng pagpanilinlang na pagmamalabis o walang kabuluhan sa ating pananalita. Naway ang ating mga salita ay laging sumasalamin sa kanyang banal na kadalisayan upang ating simple na makatotohanang presensya ay makapaglapit sa mga kaluluwa sa kanyang banal na anak. Mga kapwa kolehinaryo, kapag naghahatid tayo ng ating linggawang ulat sa trabaho o nakipag-ugnayan sa mga kaluluwa sa panahon ng ating mga apostol na pagkasalita, naway maging malinaw na walang bahid na katotohanan na kay Kristo o ginagawa ba natin na pagmamalabis at walang laman ang ating mga pangako upang pangalagaan ang ating sariling reputasyon. Naway pagpalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya at ang lahat ng mga lehonaryo dyan. Ave Maria. At pagbati sa inyong lahat sa Sabado na ika-10 linggo ng kaluluwang panahon. Mga lehonaryo, magdiwang, huwag mapagod,